Hello mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat dyan. Kumusta na po kayo mga kababayan, no? So ngayon nandito po ako ngayon sa area namin dito sa kabila mga kababayan, dito sa may babuyan namin. Ayan. Ayan yung kubo ko mga kababayan, yung pinagawa ko. Tapos si Dayan po yung nakatira dyan. So ngayon wala po si Dayan dyan dahil umalis po siya. So, dito ako sa likod ng bahay dahil dito ako sa likod ng kulungan ng baboy mga kababayan, no? Dahil mainit po dito sa amin. So, ngayon pala mga kababayan ay pupunta po ako doon sa mga scholar po ni Ma'am Tess, yung hindi ko pa nabigyan ng allowance. So, ayun, humingi po ako sa kanila ng sorry kanina nung nakita ko sila kasi matagal ko na ibigay yung allowance nila. So, sila po yung araw-araw na pumupunta doon po sa sakahan para magdilig po ng mga gulay namin. So, yung gulay po na yun mga kababayan, project po nila yun para sa kanilang pag-aaral. So, ayun mga kababayan, no? Medyo natagalan po kasi ako magbigay ng allowance nila kasi dahil nga doon sa mga lakad po namin nung pagpunta namin ng Cagayan. So pag-uwi ko po dito, pag-uwi po namin dito mga kababayan ay magbigay na po sana ako ng allowance, kaya lang po meron na namang mga problema. So about po sa mga kay Nanay Lorna, sa mga anak niya. So ayan, yung problema po nila ngayon mga kababayan, so mas mabigat pa po ito sa pagpunta namin sa Cagayan. So ayan, andito na naman kami sa kahapon. Parang isang linggo mga kababayan, no? Straight po ako naglakad, nagbiyahe para doon sa mga problema po ni Nanay Lorna. So kaya yun, ngayon lang po ako nakapagpahinga ngayong araw dahil sabi ko kay nanay, magpahinga muna ako ng isang araw. So bukas, sabi ko bukas na naman tayo aalis. So ayan, alam niyo mga kababayan kung bakit ayaw umuwi ni Nits. Meron po kasi mga dahilan mga kababayan, no? So hindi na lang po namin sasabihin kung ano yung mga dahilan kung bakit ayaw po umuwi ni Nits doon sa kanila. So ayan, sana po ay maunawaan po natin yung desisyon ni Ninita mga kababayan, no? So ayan, kaya sabi ni nanay, ipapaubaya muna niya sa akin si Nits. Tapos sabi ko po kay nanay, gagawa po kami ng kasulatan baka pag lumayas ulit yung anak niya, so wala na, labas na po ako doon. So yung mga problema po ngayon ni Nanay Lorna mga kababayan, sobrang bigat po. So pati kami na na nalilito na rin po kami mga kababayan. So hindi na po namin alam mga kababayan kung ano po yung mga hakbang na gagawin namin. So nagpapasalamat pa rin po ako sa mga taong tumulong. So ayan, ngayong araw nagpahinga po ako mga kababayan kasi lagi na pong sumasakit yung tiyan ko dahil sinusumpong po yung yung sakit yung sakit ng tiyan. Kaya sabi ko kay nanay, wag muna tayong aalis dahil baka bumigay naman yung katawan ko. So ayan, ngayon mga kababayan, pupuntahan ko muna yung mga scholar ni Ma'am Tess. So baka nagagalit na po sila sa akin kasi hindi na ako nakapagbigay ng allowance. So Ma'am Tess, pasensya na po kasi medyo natagalan po yung pagbigay ko po ng allowance. So nais ko lang din ipaabot dito mga kababayan na yung meron pong scholar si Ma'am Tess na hindi mo na niya tinanggap yung kanyang allowance. So parang hindi pa siya sure. So mas maganda na yun mga kababayan kasi mas maaga. So alam na natin kung ano yung problema. So hindi ko pa alam yung problema mga kababayan. So ayun, inunahan ko lang po kayo. So mas maganda na yun mga kababayan na aminin na hindi siya sure. So at least alam po natin, no, para hindi po mapapagastos ng malaki yung sponsor. So sabi ko kasi sa kanila, magpakatotoo kayo kung anong problema. So dapat
ikwento nyo sa akin para walang masaktan. So, open lang kami. So, ayan, meron pong scholar si Ma'am Tess na hindi tinanggap yung allowance niya kasi hindi pa siya sure na makapasok siya next pasukan. So, maghanap na lang po tayo ng deserve mga kababayan, no? Kasi meron po talaga akong gustong ipalit na naghihirap din po talaga yung magulang, kahit yung magulang niya ay nagtanong siya sa akin kung may bakante pa ba. So gusto sana niya ipasok yung anak niya. So ayun, tanungin ko muna yung isa nating scholar mga kababayan kung magpapatuloy pa po ba siya sa kanyang pag-aaral. So ayun, pupuntahan na po natin sila. So sobrang init po ngayon dito mga kababayan. Kaya yun, yung scholar po nating dalawa kanina yung hahatiran natin ng pera. Sila po yung nagdilig ngayon kasi wala po si Mary Joy, nasa Davao siya, hindi siya nakasama kasi para ma-schedule po yung kanyang pag-aaral doon. Para malaman po niya kasi malayo po yung Davao dito. So, ang init. Na-miss ko po itong ano namin mga kababayan, itong kubo namin dito. Tapos, ayan, may mga saging, gulay. Yan. So, kahit hindi ako nakakapunta dito mga kababayan, meron pa rin pong mga gulay. Sayuti. So, hindi ako pwede niyan kasi anemia ako, anemic. Andun na po yung iba sa may punuan. Yan. So, yung mga gulay po dito mga kababayan, nasasayang lang po minsan kasi sa sobrang dami. So, puntahan na po natin sila mga kababayan, no? Isa sa namimiss ko dito na lugar mga kababayan, ayan, ang ganda ng view. Yan. So, yung sakahan po namin mga kababayan, doon, papunta doon. Yan. Ito, bahay po ito ng pinsan ko. Yan. So, dito po nagtatanim yung tiyahin ko ng ng sili. May tanim siya dyan na sili. Yung mama ng scholar natin mga kababayan. Ayan, may mga saging. So, nandun po yung bahay nila. Ayan. So, doon tayo pupunta ngayon. Ayo. Kadaghan bag manok. Kumusta? Namanokad? Tukar at tiyak. Tukang ka, tukaran. Uy, ya. Masakit ako. Oh, Sabi, wag biya ka rito. Agbay ko na. Nung biyak pa ka ko na nakabit. naulat ka. Gatok biya. Masakit ikaw eh. Baka lusong eh. Wow. So, ayan mga kababayan, nandito na po tayo sa bahay ng tiyahin ko. Kasi dito po nakatira yung mga estudyante natin sa kasama na ng tiyahin ko. So, sa mga hindi nakakaalam po, siya po yung kapatid ni mama. So, ayan, sumasakit na naman yung buton niya dito sa likod. Kaya, hindi po siya gaanong nakakalakad. So, yun po yung sakit niya mga kababayan. So, ito po yung bahay nila. So, nandiyan sila sa loob. Ito po yung bahay nila. Ayaw!
Uy, nalagi bagong ampon diha. No, Ay, dugi. Kumusta naman mo? kira. Dugay jud ko nagpakita no. Okay ra mo? Kira man. Wala mo gimingaw sa ako Hindi nyo ba ako na-miss? Hindi. Tabak ko na iba. Pamilan. Ha? Ano? Pinalilinaw kay wa na may ikapalit sa candy. Dugay na hatag inyong allowance no. Ang tagal na bigay yung allowance nyo, hindi ba kayo nainis? Hindi ba kayo nainis sa akin? Hindi. Tapa kay tagta. Ang liwat si Balong ka. Daghan lagi kayo magbotilya. Saganan ako tubig. Tubig. Soktong. Pati ning kuan, syuktong, sudlag tubig. Wa day may kuan, wala may mga Ay karon galon. layog tubig. Ah, layo tubig. Layo bitong tubig diri sa inyo ha. So, ayan mga kababayan, no, nandito na po ako sa bahay ng tiyahin ko. So, ito po yung bahay ng tiyahin ko dito sa sentro ng Malambuon, mga kababayan. So, medyo, ano lang po siya, Wa bumbong. medyo papasok lang siya ng konti dito sa sentro. Kaya yun, maganda po kasi dito sa kanila, tahimik. Yung naririnig lang po yung mga ingay ng manok. So, ayan, nandito na po yung dalawa. Tapos wala po si June ngayon mga kababayan no, kasi nasa ano siya paaralan nasa boarding house po siya sa Malabon nag-aaral. So matatapos po yung pasukan niya ngayong June. Ngayong June. So kailan yung pasok niyo? Kailan pasok niyo? John, oh John. June. So June kayo papasok, naka-enroll na. Wala pa. Wala pa? Wala pa. Kano sa day enrollment? Hindi. May Mag-upangan na ako endorse. nanta. Lahi Macchiato, College Macandil. So, sila pong dalawa mga kababayan, sila po yung nakatira dito sa tiyahin ko kasi wala pong kasama dito sa bahay. So, ngayon, pinauwi po yung tiyahin ko dito dahil sumumpong na naman ulit yung likod niya. Hindi na naman siya, mahirapan na naman siya maglakad kaya kinuha po siya doon sa sakahan kasi doon po sila natutulog sa sakahan. Tapos kapag sumumpong ulit yung sakit niya, pinapapunta po namin siya dito sa bahay nila para malapit lang po. So, kumusta yung natin doon? Gulayan. Okay ra. Okay ra. Wala pa na mga? Wala pa. Wala pa. Pero nagkuan na, nagkatay na. Sige. Ha? Kapit na mamula? Oh, okay kayo. Tapos, pupunta tayo doon sa third day. Mano kay kaskuha rin, ano po nagkapit siya? Waro. Waro. Hindi ka na mayo, no? In bababot itong Nakwat ardo. bakwit. Hindi bakwit ang pichay. Hindi tumubo yung pichay namin mga kababayan. Baka sira yung similya o kaya siya. Kinuha ng mga langgam, tinangay. Kaya yon hindi tumubo yung lang yung tumubo doon yung sili, labuyo. Nanurok pa nun. Okay. So okay ra na. So at least natay hulakton kay puhon na. Pag na naman tayo, magtanim tayo ng siling labuyo kasi mahal daw yun. Pang ano nyo yan, pang project sa paaralan puhon. Kung maka-eskwela na mo. So ayun mga kababayan, no, magbigay na po ako ng allowance nila. Kay murag naglain naman ilang tinawan sa ko agod. So pampamara mo maagi gud sa iko dito sa balay ko mo anak na lang oh. Duko di na mamansin. So joke lang po 'yon. So mababait po kasi itong mga natin mga kababayan, mga scholar. So si Brian po ay pangarap po niya maging seaman. Tapos si Dodong kasi yun sa'yo? Maguna-una ako. Maguna-una sa ako. Maguna-una sa ka? Sa bagay, ka pa naman no, grade 11. So kung unsa man jud inyong course nga makuan, dapat
mag-focus lang jud mo kanang nagustuhan ninyo. Oyo, kahit makagis. So, pasensyahan nyo na kung matagal ako nakabigay ng allowance kasi matagal na tong pera sa akin, pinadala ni Ma'am Tess. Kaya lang, sumabay yung problema ni Nita. Yung kinuha namin siya doon sa Cagayan. Tapos, pagdating namin dito, meron pa palang, may mga problema pa po na mas malala pa. So, hindi po namin alam kung paano namin isolve yun, pero sana po ay matapos na. So, ayan, daray mong allowance ko, 2,000. So, anong gusto mo sabihin kay Ma'am Tess? Salamat sa tulong mo, Ma'am Tess. Mag-aral ako ng mabuti upang makamit ko ang aking pangarap. So, ayan, mag-aral ka mabuti kasi yung course mo, yung iba kasi yung mga katutubo ngayon mga kababayan, no, kasi nag-level up po yung mga course nila. Dati ay mga course po nila yung, kahit nga ako dati mga kababayan, gusto ko po maging guro. Kaya lang hindi ako nakapagtapos mag-aral dahil din po sa kahirapan. Kaya mas pinili ko na rin po tumulong po sa magulang kaysa magpatuloy po ako mag-aral. Kaya lang kulang po talaga kami sa financial. Tapos hindi po namin kaya yung mga bayarin. Kaya hindi na lang po ako nagpatuloy, nagtrabaho po ako. Kaya ganun yung nangyari sa akin. Dito yung bagsak ko sa sakahan namin. So okay lang po, at least okay naman yung buhay namin kahit hindi po kami mayaman. So nakaka-survive naman po kami. So mauni mo doon. So anong gusto mo sabihin kay Ma'am Tess? Maraming salamat po, Ma'am Tess. Malaking tulong na po ito sa aming pag-aaral. Makabili na kami ng mga gamit namin. At yun lang po. Salamat. Bili kayo ng bigas. Wala na may bugas din. Palit ng bugas din. Kay maumanay allowance man ninyo kay wa pa man may klase. So magpalit sa mga bugas pang kuan ninyo, pang kaon. So ikaw po iko. So ayan mga kababayan, no, naibigay ko na po yung allowance nila. Tapos maraming salamat po sa lahat po ng mga supporters ko namin, at saka nagpapasalamat po ako sa mga new subscribers ko po mga kababayan, no, na galing din po kay Sir Paul. Maraming salamat po sa inyo, Sir Paul, sa kabaitan niyo po. So kahapon nandito na po si Sir Paul. Hinanap niya kami, kaya lang hindi po kami nagkita dahil may nilakad po kasi kami mga kababayan, no? So si Sir Paul po ay lagi pong nandyan kapag may problema po si Nanay Lorna, kasi hindi rin nila kasi matiis ni Nanay Lorna kapag may problema siya sa mga anak niya. Kaya mas lawakan po natin yung pangunawa natin mga kababayan, no? Kasi si Nanay Lorna, wala po talaga siyang wala po siyang kasalanan sa lahat ng nangyari. So, yung problema lang po niya, yung mga anak niya po. So kahit ano po yung gawin ni nanay, kasi si Nanay Lorna mga kababayan ay isinuko na po niya yung anak niya sa amin kasi hindi na daw niya kaya. Kaya yun, sabi ko sa kanya, kahit nandyan si Nitz sa bahay, alalayan pa rin niya yung bata, no? So kasi minsan, nung isang araw po kasi mga kababayan ay nagkasagutan po sila ni Nitz. So kaya gusto namin talaga mapadali siya mapa-psychology kasi po nagiging agresibo na po yung bata mga kababayan, no? Lumalaban na po siya sa magulang niya. Tapos kung ano yung gusto niya, yun po yung masunod talaga. Kaya hindi po namin siya mapigilan kung ano po yung gusto niya. Kaya ayun, gusto namin tanggalan ng cellphone, nagagalit po siya. Kaya ayun, wala po kami magagawa, baka maglayas naman ulit, kaya binalik po namin sa kanya yung cellphone. So kaya yun, yung problema po namin ngayon kay Ninita, minamadali po namin yung psycho para maagapan po siya sa kanyang kung ano man po yung mga nasa isip niya, kung ano yung maaari niyang gawin. Kaya nagpapasalamat po ako palagi kay Sir Paul dahil automatic po siyang nandyan kapag nalaman niya na may problema po si Nitz. So, ayun mga kababayan, no? Hanggang dito lang po yung video ko. Maraming salamat po sa support ninyo sa akin at kay Unyot, lalong-lalo na po kay Nanay. So, maraming salamat po. So, dito lang po. Bye-bye. Uy, may kabayo.